Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa't akda ng langit at ng lupa. Diyos, ala Panginoon na siyang aming kanlungan, aming tanggulan, aming matibay at matatag na sandigan. Sa ganang amin, wala kaming magagawa kung ikaw ay wala. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Higit kanino man, kailangan ka namin higit sa lahat ng bagay. Salamat sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Salamat sa pag-aliw mo sa bawat iya sa amin, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, narito po kami sa pinakamahalagang bahagi na iyong banal na gawain ng aming pagkinig ng mga banal mong salita, isang pagkain ng aming kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, magyambang lingkod, tunay na saga ng akin, wala po akong magagawa. Anoint the words, Lord, put thy words in my mouth, leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, cast out right now, demons of destruction in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, malakas po na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Ipaabot po natin ang ating papuri, ang ating pagsamba at pasasalamat sa magitan po ng pagpalakpak ng ating mga kamay, ay maluwalhati po natin ang kabanal-banalang pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the intimate prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, the whole blessed Almeda family, sa mga anak, apot, manugang ng ating mahal na pastor, at sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, beloved co-preachers na narito, beloved co-workers, at sa lahat ng mga mag-awit, beloved musician, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiling po nating mga kapatid sa pananampalataya. And narito sa dakong ito, mga minamahal, ay magandang tanghali o hapon na po, minamahal, sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, mga kapatid po nating patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito po sa dako ng Zamboanga City. Ang Diyos po ang magpala sa inyo pong lahat. At sa oras nito, minamahal, ating pong ihanda ang ating mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, at higit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon at sa pagkain ng ating mga kaluluwa. And let's talk about the topic, In God We Trust. In God we trust. Sa Diyos tayo, minamahal, magtitiwala. Sa Diyos tayo, magtitiwala. At alam po ninyo, mga minamahal, isang malaking blessing po sa bansa ng Amerika, dahil yung kanilang perang papel, mga minamahal, ay may nakasulat doon na In God we trust. Kaya makita mo, mga minamahal, yung blessing ng ating mahal na Panginoon sa bansa ng Amerika, dahil sa perang-pera pa lang, mga minamahal, ay nagtitiwala na po sila sa ating mahal na Panginoon. Mapapansin mo ang bansa ng Amerika, hindi po sila gaanong nag-entertain sa mga graven image. Amen? Amen. Bakit po ang karamihan, mga minamahal, sa bansa ng Amerika, mga minamahal, ito po ay nasakop ng mga protestante, yung mga antay sa mga katuruan ng Katoliko. Kaya noon pa man, ang bansa ng Amerika ay hindi na po sumasamba sa mga graven image, sa mga inanyo ang larawan. Sa kanilang pera, nakasulat po, In God we trust. Sila po'y nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano na sa Diyos tayo magtiwala. Amen? Sabi ng Biblia, cursed is a man that trusteth a man, but blessed is the man who trusteth in God. Amen? Sumpain ang tao na magtiwala sa kanyang kapwa-tao. Even though na magtiwala ka sa sarili mo, susumpain ka, sabi ng Biblia. Pero pag sa Diyos ka magtiwala,
pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Blessed is the man who trusted in God. Kapag magtiwala tayo sa mahal na Panginoon ng buong puso, magtiwala tayo sa Diyos ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon ay papatnubayan niya tayo saan man tayo kumaroon. Amen? Sabi ng Biblia, lumakad man tayo sa apoy, everybody shout praise the Lord, hindi tayo masusunog. O lalim man ng dagat ay hindi tayo malulunod. Sabi ng Biblia, mga minamahal, mabubuwal ang 1,000 sa ating harapan, 10,000 sa ating tagiliran. Ngunit tayong mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya ay tatayong matibay at matatag. Mga minamahal, bakit? Ang pag-iingat ng Panginoon ay isa sa atin. Amen? Yung mga pangako na yan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ikintal ninyo sa inyong mga puso ang salita ng Panginoon. Itali ninyo sa inyong mga liig ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang siyang maghari sa ating puso, anumang pagsubok, anumang hirap, anumang problema na dumating sa ating buhay, mananatili tayong nagtitiwala at umiibig sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito ng ating pinag-aaralan, in Noah's days, the interworld had morally corrupt. Sa panahon ni Noah, ang buong mundo, mga minamahal, buong mundo ay na-impluwensyahan, mga minamahal, ng impluwensya ng makasanlibutan. The world are morally corrupt. Naging corrupted na po ang isip at puso ng tao sa mga paggawa, mga minamahal ko, ng kasalanan. Everybody shout praise the Lord. Yan po yung malaking reason bakit ang mahal na Panginoon ay nagpadala ng malaking dilobyo sa panahon ni Noah. Marami ang namatay. Mga minamahal, isipin mo ninyo, sa dinami-dami ng tao sa panahon ni Noah, 8 lang silang natira. Sa sobrang galit, mga minamahal, ng ating buhay ni Diyos, na ang kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noah ay abot na po, mga minamahal, hanggang langit, kaya't sila po'y hinatulan ng ating mahal na Panginoon. They are morally corrupt. At ang sabi ng Biblia, they lived and wasted their life for their own pleasure. Mga minamahal, nabubuhay sila, amen, for the pleasure of their own. Mga minamahal, nabubuhay sila para po sa sarili nilang kahilayan, sa sarili nilang kagalakan. They wasted their life. Sabi mga minamahal ng ating pinag-aaralan, sinayang nila yung kanilang buhay, mga minamahal, at sila'y nabubuhay para lamang sa kanilang sariling kaligayahan, which is, na ang tao ay linikha ng Panginoon, not for our own pleasure, but the pleasures of the Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo linikha ng mahal na Panginoon para sa ating sariling kaligayahan. Amen? Linikha tayo ng Panginoon para sa Kanyang kapurihan. Everybody shout, praise the Lord. Linikha tayo ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Linikha tayo ng Panginoon para sa Kanyang kadakilaan. Binigyan tayo ng kamay, binigyan tayo ng paa, binigyan tayo ng mata, lahat ng bahagi ng ating katawan, buhay at lakas, mga minamahal, karunungan, kaalaman at talento, ang layunin ng Panginoon. Bakit tayo binigyan ng Diyos at pinagpala sa maraming mga bagay upang ang buhay natin, ang bawat araw, bawat buwan, bawat taon ng ating buhay ay makapagbigay papuri tayo at luwalhati sa ating dakilang manlilikha. Everybody shout, praise the Lord. We are created to worship Him. We are created to serve Him. Yan po ang dahilan bakit tayo linikha ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. But in the time of Noah, sabi ng ating pinag-aaral, they live and wasted their life for their own pleasure. Sinayang nila ang kanilang buhay sapagkat ang sinumang taong nabubuhay dito sa mundo na hindi nakapagbibigay papuri at luwalhati sa ating mahal na Panginoon, nabubuhay sila pero ang kanilang buhay ay sinasayang lamang nila para sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen?
Totoo po yan, mga minamahal. Maliban sa paggawa at pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang ibang gawain ay walang kabuluhan sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Nagtatrabaho ka para lang sa iyong sarili, ang trabaho mo ay walang kabuluhan. Naghahanap buhay ka para lamang sa iyong sarili, ang hanap buhay mo ay walang kabuluhan. Gumagawa ka ng anumang bagay na ginagawa mo para lamang sa iyong sariling kapurihan, ang ginagawa mo ay walang kabuluhan. Ngunit kung ikaw ay gumagawa, nagtatrabaho ka, naghahanap buhay ka, ginagawa mo ang mga gawain mo sa araw-araw para sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Panginoon, lahat ng iyong ginagawa ay may kabuluhan sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Kaya kapag gumagawa ka ng bagay para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon, binibless ka ng Diyos. Pinagpapala ka ng mahal na Panginoon, not only in materially, financially, but also in spiritually. Nandiyan ang pag-iingat, nandiyan ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Nabibless ang Diyos sa iyong ginagawa dahil ang buhay mo, bawat araw ng buhay mo, bawat taon ng buhay mo, ilinilaan mo para maluwalhati ang kabanal-banalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, in that time, God could not find anyone who are interested pleasing Him. Sa panahon na yon, wala siyang nakikita, mga minamahal, na isa man o sa mga tao na interesado na magbigay papuri sa Kanya. Amen? Tinitingnan ng Panginoon ang mga buhay ng bawat tao. Wala siyang nakikita, mga minamahal, na may taong interesadong magbigay papuri sa Kanya maliban lamang kay Noah. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon, di ba? Tinitingnan pala ng Panginoon ang mga minamahal buhay ng bawat isa sa mga tao sa kanilang panahon. Maging sa panahon natin ngayon, mga minamahal, tinitingnan ng Panginoon kung sino sa mga taong nabubuhay sa ating panahon ngayon na interesado na magbigay papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, pinagpapala, iniingatan, piniproteksyonan, tinutugon ang kanilang mga panalangin. Sila'y pinagpapala ng Diyos doon sa mga taong ilinilaan ang kanilang buhay, yung sa mga taong interesadong magbigay papuri at luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, but there is when men make the Lord smile. Meron pong isang tao na napapangiti niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa dinami-dami ng tao, nasasaktan ng Diyos dahil ang mga tao, nabubuhay sila, they live and wasted their life for their own personal pursuit. Pero si Noah, nakita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na siya po'y gumagawa for the pleasures of the Lord. At ang sabi ng Biblia, napapangiti niya ang ating mahal na Panginoon. Natutuwa ang Diyos kapag nagpupuri ka ng madaling araw. Natutuwa ang Panginoon kapag gumigising ka ng madaling araw at nananalangin para sa Kanya. Natutuwa ang Panginoon kapag nakikita niya na araw ng Miyerkules, dumadalo ka, araw ng Biyernes, dumadalo ka, araw ng Sunday, dumadalo ka. Natutuwa ang mahal na Panginoon na kahit saan ka pumunta pero lumalakad ka ng may kabanalan, kahit pinagtatawanan ka na, kahit sinasabihan kang losyang, mga minamahal, kahit sinasabihan ka lang killjoy ka dahil hindi ka mahilig sa mga parties, pero sinusunod mo pa rin ang kalooban ng mahal na Panginoon, natutuwa ang ating mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Kahit marami kang bayarin, marami kang gastusin, inuuna mo pa rin ang pagbibigay ng iyong tithes and love offering. Natutuwa ang ating mahal na Panginoon sa iyo sapagkat ginagawa mo ang mga bagay hindi para sa iyong sarili, kundi para sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Noah, make the Lord smile. Mga minamahal, napapangiti ni Noah ang Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil si Noah, he walked with the Lord and the Lord walked with him. Yun po ang pinakamainam. Noah walked with the Lord and the Lord walked with him. Si Noah, lumakad nakasama ang Diyos at ang Diyos ay sumasama sa kanya. Mga minamahal, kahit saan siya pumunta. Mga minamahal, tikapit. Kapag sumama ka sa Diyos at ang Diyos ay sumama sa iyo, walang sino mang makakapanakit sa iyo. Amen. Walang sino mang makakaapi sa iyo. Praise the Lord. Bakit ipagtatanggol ka ng mahal na Panginoon kahit sa bingit ng panganib at kapahamakan, ililigtas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon.
At napakasarap mabuhay ng buhay mo ay nakapagbibigay luwalhati sa Panginoon. Kagaya ng ating kagalang-galang na pastor. Imagine, umakyat sa bundok ng Talipaw, Hulusulo. What is Talipaw, Hulusulo? Yung camp ng mga Abusite. That is a lion's den. Mga minamalang sabi ng malapastor ang lugar na yan, that is the place of no return. Hindi ka na makakabalik ng buhay kapag ikaw ay pumasok. Mga minamahal, sa lunggan ng mga leon, sa kampo ng mga Abu Sayyaf, they are willing to die and to risk their life for their own. Mga minamahal, sa kanila pong ipinaglalaban. Ngunit ang ating malapastor, alam niya na nasa bingit ng kamatayan ng kanyang buhay dahil hinahunting siya ng mga Abu Sayyaf dahil ang malapastor ay nangangaral ng buong tapang. Mga minamahal na kayong mga Abu Sayyaf, pumapatay kayo ng tao, mga minamahal, mga inosenteng tao na walang kasalanan, mga kampun kayo ng demonyo. Ganun ang pangangaral ng ating mahal na pastor. Everybody shout, praise the Lord. Kaya gusto siyang patayin ng mga Abu Sayyaf. Ngunit ang mahal na pastor, kahit alam niya na ang buhay niya ay nasa bingit ng kamatayan, hindi siya natatakot dahil alam niya na kasama niya ang mahal na Panginoon. Alam niya na linuluwalhati at pinapaluguran niya ang mahal na Panginoon. Kaya't batid niya na saan man siya pumaroon, papatnubayan siya at sasamahan siya at ililigtas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Sabi ng Biblia, si Noah lumakad ng matuwid sa paningin ng Panginoon. He walked with the Lord and the Lord walked with him. Wala siyang takot, wala siyang pangambang, wala siyang pag-alinlangan dahil alam niya na kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Genesis chapter 6 verse 8 after verse 9. Amen. From the book of Genesis chapter 6 verse 8 to verse 9. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation, and Noah walked with God. Amen. Aklat ng Henesis kabanata 6, mga talatay 8 hanggang 9. Praise the Lord. Datapwat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapalahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? In verse 8 sabi ng Biblia, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah found favor in the eyes of the Lord. In verse 9, these are the generation of Noah. Noah was a just man, he is a righteous man, he is a perfect man in his generation. And Noah walked with the Lord. Palakpakan natin uli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun ang buhay ni Noah. Amen? He walked with the Lord. Sabi ng Biblia, he was a just man, a perfect man, a righteous man. Lumalakad siya sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ayaw niyang magkasala. Hallelujah. Ayaw niyang magkasala. Iniingatan niya ang kanyang sarili na hindi magkasala. Sabi ng mahal na pastor, kapag ayaw mong magkasala, hindi ka magkakasala. Sabi ng mahal na pastor, kapag ayaw mong magkasala, hindi ka magkakasala dahil ayaw mong magkasala eh. Eh bakit ka magkakasala eh? Ayaw mong ang magkasala. Iniingatan mo ang bawat takbang mo, ang bawat ginagawa mo, iniingatan mo, so hindi ka magkakasala dahil ayaw mo magkasala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kagaya ng isang kapatiran natin, siya po ay mga minamahal, naging kagawad ng barangay. Dumating pang panahon, nagkaroon po ng kasiyahan sa kanilang barangay. Mga minamahal, pagkatapos nilang manalo sa kanilang pangangandidato sa eleksyon, alam po ninyo mga minamahal, nagulat yung kanyang mga kasama dahil ang kanyang isinuot ay yung kanyang kulay puting barong. Amen? At siya po ay nandoon. Everybody shout, praise the Lord. Ipinakita niya ang ilaw. Mga minamahal na siya'y totoong anak ng Panginoon. Alam po ninyo, may lumapit sa kanya. Isang kapwa niya, mga minamahal ko opisyal. Ang sabi niya, uminom ka ng inuming ito. Tuba. Amen? Sabi mga minamahal ng ating kapatid, hindi na ako umiinom. Ako'y anak ng Diyos. Sabi nung kapwa niya, mga minamahal, opisyal, kapag hindi ka uminom, ibubuhos ko sa iyo ang alak na ito. Sabi niya, mga minamahal, kahit ibuhos mo sa akin yan. Amen? Kahit ibuhos mo sa akin yan, hindi ako inom. Ariel lang ang katapat niyan. Alam niyo yung Ariel?
yung pantanggal ng dagta. Amen? Ay alam po ninyo mga minamahal, kahit anong ginagawa, kahit anong sinasabi ng kanyang kapwa-opisyal, hindi po siya uminom ng alak. Ipinakita niya, mga minamahal, na ayaw niyang magkasala, ayaw niyang suwayin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kagaya po ni Noah, si Noah ay lumalakad, mga minamahal, kasama ang mga henerasyong makasalanan. In their generation, mga minamahal, masyadong wicked, masyadong unrighteous yung mga tao sa kanilang panahon. Pero si Noah, mga minamahal, sabi ng Biblia, is a just man, a perfect man, a righteous man, and he walked with the Lord. Siya po'y lumakad na kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi rito, because Noah, mga minamahal, walk with the Lord even in the midst of the wicked generation. Lumakad si Noah na matuwid, mga minamahal, kahit sa gitna ng henerasyon na makasalanan. Kagaya ng panahon natin ngayon, kung iisipin nga natin, mas wicked ang ating generation ngayon i-compare sa generation, mga minamahal, ni Noah. Pero si Noah, even mga minamahal, in his time, the generation are so wicked, lumakad siya sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ganun din po tayo, mga minamahal. Kahit nasa gitna tayo ng masamang henerasyon, kailangan nating lumakad ng matuwid upang makita ang ilaw ni Kristo, ang liwanag ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kaya nating sumunod sa kalooban ng Panginoon sa gitna man ng makasalanang mundo na ating ginagalawan. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. First reason why Noah pleased the Lord, because Noah trusts in the Lord completely. First reason why Noah pleased the Lord. Why the Lord walked with him. Amen? Bakit ang mahal na Panginoon nalagod kay Noah? Ang unang-unang dahilan, because Noah trusting the Lord completely. Trusting the Lord completely. Wala siyang tanong, wala siyang pag-aalinlangan, hindi nagkakabahabahagi ang kanyang puso, ang kanyang isip. Buong puso siyang nagtitiwala sa mahal na Panginoon na ang Diyos ay magagawa higit pa sa kanyang magagawa. Kahit mga minamahal, napakahirap ng utos ng ating mahal na Panginoon, but Noah trusting the Lord completely. Mga minamahal, ang sabi rito, basahin natin Genesis chapter 13, verse 15. 6, verse 13 up to verse 15. Amen. Book of Genesis. From the book of Genesis chapter 6, verse 13 to verse 15. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Make thee an ark of copper wood, rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, and breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. Amen. Ito po sa talatang Genesis, kabanata 6, mga talata po 13 hanggang 15. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, sila'y aking nilupuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga siling sasakyan at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahig. At ganitong paraan gagawin mo. 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makita mo, mga minamahal, inutusan si Noah ng mahal na Panginoon na gumawa ng arka. What is the purpose, mga minamahal? In order to save the animal population. Yan po ang purpose. At the same time, iligtas yung si Noah, mailigtas yung kanyang asawa, yung kanyang 3 anak at asawa ng kanyang mga anak. Mga minamahal, 8 silang lahat. Kasama po ng animal population. In order to save the animal population, kasama na sila Noah, it's required a great attention to the details. Sapagat ang mahal na Panginoon, regarding po sa details at paggawa ng arka, hindi po sinabi ng mahal na Panginoon kay Noah na, Noah,
gumawa ka ng arka, bahala ka kung anong gusto mong size, bahala ka kung anong gustong haba, bahala ka kung anong gusto mong laki. No, mga minamahal, very specific detail yung binigay ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos mismo, mga minamahal, ang nagbigay kung gaano kahaba ang sukat, mga minamahal, ang sukat ng haba. Ang Diyos din ang nagbigay sa Kanya kung gaano ang sukat ng luwang, anong sukat ng taas, very specific details, yung sinabi ng mahal na Panginoon. Maging ang bawat kwarto doon sa loob ng arka ay very specific yung detalye na binigay ng ating mahal na Panginoon kay Noah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakadali sanang gawin para kay Noah kung sinabi ng Panginoon, Noah, gumawa ka ng arka, bahala ka kung anong gusto mong sukat, ikaw na ang bahala, mga minamahal. Pero hindi po ganoon ang ginawa ng mahal na Panginoon. Ang purpose din ng Diyos is to test the obedience of Noah, mga minamahal. Kaya very specific yung detalye. Sukat na sukat yung haba ng arka, sukat na sukat yung luwang ng arka, sukat na sukat yung lapad ng arka. May mga numero, may sukat, may haba na ibinigay ang ating mahal na Panginoon para subukin kung gaano susunod si Noah. Everybody shout, praise the Lord. Pero alam po ninyo si Noah, dahil ang kanyang puso ay masunurin sa mahal na Panginoon, wala siyang tanong. Mga minamahal, no disputings, no murmurings, no comments. Mga minamahal, si Noah, wala siyang tanong, wala siyang question kung ano ang ipinapagawa ng mahal na Panginoon sa kanya. Yun ang kanyang gagawin dahil ang kanyang puso ay masunurin. Amen? Hindi po reklamador ang puso ni Noah. Everybody shout, praise the Lord. Yung puso ni Noah ay masunurin. Hindi po siya mahilig magtanong, mga minamahal, kung ano ang utos ng mahal na Panginoon. Yun ang kanyang gagawin. Yun po yung pusong perpekto sa harapan ng ating mahal na Panginoon, na kapag ikaw ay inuutusan ng Diyos na gawin ang isang bagay, gawin mo ito without any question, without any disputings, without any murmurings, para mabless sa iyo, pagpalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil kapag ito'y ipinagawa sa iyo ng Diyos, at gawin mo ang kalooban ng Panginoon, tiyak na bagay, pagpapalain ka. Ang pagpapala ay susunod sa iyo. Ang pagpapala ay sasagana sa iyo. Ang pagpapala ay sasama sa iyo. Ang Diyos ay sasama sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, hindi lang sinabi ng Panginoon na Noah, gumawa ka ng kahit anong arka. God's details are very specific. The instruction to the shape, to the sizes of the ark, even the materials that Noah should use, mga minamahal, are very specific. Kahit po ang materials, minention ng Panginoon kung anong kahoy ang gagamitin mo. Amen? Noong unang panahon, mga minamahal, walang pako. Pinagdidikit-dikit lang nila ang kahoy sa magitan po ng kapwa kahoy. At sa magitan po ng pandikit, mga minamahal, galing po, mga minamahal, sa dagta ng puno. Very specific. Sinasabi ng Panginoon kung anong pangdikit ang gagamitin mo. Kahit anong klaseng kahoy ang gagamitin mo. Sinasabi ng ating very specific. Everybody shout, praise the Lord. But the very specific materials and sizes of the ark, mga minamahal, sinunod ni Noah ng walang labis at walang kulang ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tuwang-tuwa ang Diyos kay Noah. Bless na bless ang Diyos kay Noah. Bakit si Noah, mga minamahal, sumusunod siya ng walang pagtanggi, walang pagtatanong, walang pagrereklamo, buong puso niyang sinusunod kahit ang utos ng mahal na Panginoon ay mahirap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, pinagpala ng Diyos si Noah, blinis siya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga minamahal, second reason why, mga minamahal, we please the Lord when we obeying Him, even and the situation is complicated. Kahit po ang sitwasyon ay napakakomplikado, amen, yung parang hindi mo maunawaan yung sitwasyon. Everybody shout, praise the Lord. Pero willing kang i-risk ang lahat, masunod lamang yung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil minsan, mga minamahal, may mga pinapagawang Panginoon sa atin na parang, mga minamahal, nakakalito. Parang hindi natin maintindihan. Mga minamahal, ngunit ang sabi ng Biblia,
si Noah, kahit komplikado ang sitwasyon, sinunod pa rin niya ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon nalulugod ang ating buhay na Diyos na kahit mga minamahal komplikado, sumusunod ka pa rin dahil ito ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, there are three problems. Enough reason for Noah having doubts to the Lord. Meron pong tatlong problema sa pagpapagawa ng Panginoon sa arka. Tatlong problema, enough reason for Noah, mga minamahal, to disobey God's commandments, disobey God's order. Meron pong tatlong reason, mga minamahal, na pwedeng enough reason na gamitin ni Noah para mag-aalinlangan siya sa utos ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, gumawa ka ng arka. Gumawa siya ng arka. Very specific. Sukat, haba, lapad, mga minamahal, may sukat. Nung gumawa siya ng arka, alam po ninyo kung saan pinagawa, mga minamahal ng mahal na Panginoon, ang arka? Doon sa taluktok ng bundok, mga minamahal, 100 miles away from the seashore. Doon siya pinagawa ng mahal na Panginoon sa taluktok ng bundok. Kaya nga si Noah, tinawag siyang nasisiraan na ng ulo, hindi tuloy pinapaniwalaan ang kanyang sinasabi dahil nasisiraan siya ng ulo, mga minamahal, dahil siya'y gumawa ng arka na dapat sana'y gagawa siya ng arka malapit sa dagat. Gumawa siya ng arka doon sa taluktok ng bundok. The question is, paano niya madadala yung arka na ginawa niya sa taluktok ng bundok, mga minamahal, 100 miles away ang layo? Kaya nagkaroon ng conclusion yung maraming tao na nasa kanyang palibot, ito si Noah, talagang maluwang ng tornilyo nito. Ito si Noah, talagang kulang ito ng 5 para mag-gis. Akalain mong gagawa ng barko, gagawa ng arka, okay lang sana kung bangka lang yung kanyang gagawin, pwede niyang dahan-dahan itulak hanggang makarating sa seashore. Di ba? Amen? Andyan pa ba kayo? Ang kanyang ginawa, arka, napakalapad, napakalaki, napakaluwang, napakataas. Iba't ibang kwarto, mga minamalang loob ng arka. Doon siya pinagawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kabundukan, 100 miles away from the seashore. Nagtatanong tuloy ang tao, paano niya kaya madadala yung arka? Mabuti sana kung may bulldozer na noon. Amen? Merong mga lalaking truck na pwedeng hatakin yung kanyang malaking barko. O kaya lagyan niya ng gulong yung para tuloy. Di ba napakahirap? Amen? Kaya hindi mo rin masisi yung mga taong nasa kanyang paligid na tawagin siyang tao na nasisiraan na ng ulo. Just imagine, doon siya gagawa ng mga minamahal arka sa bundok, taluktok ng bundok, ilang daang milya ang layo mula, mga minamahal, sa seashore. Na-confirm po ito ng mga Bible scholars na si Noah doon gumawa, mga minamahal, sa taluktok ng bundok dahil yung mga gopher wood, yung kahoy na ginawa niya para mag-build ng arka ay hindi nabubuhay sa mga lower land. Ito'y nabubuhay sa mga upper land, mga minamahal. Dahil according to them, yung gopher wood daw po, minamahal, ay hindi nabubuhay sa maalat na tubig, sa malapit sa alat ng tubig. Ito po ay ang tubig ng dagat ay madala ng hangin at sila'y malagyan ng asin, namamatay ang gopher wood. Kaya't kadalasan, yung gopher wood na ginamit para gumawa ng arka ay doon nabubuhay sa upper ground. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya si Noah, para hindi mahirap ang kanyang trabaho, inutusan siya ng mahal na Panginoon na doon gumawa sa taluktok ng bundok kung saan naandoon ang gopher wood, ang mga kahoy na kung saan gagamitin mong materyales sa paggawa ng arka. Everybody shout, praise the Lord. Yun ang unang rason. Pwedeng sabihin ni Noah, mahal na Panginoon, hindi ba pwedeng doon na lang ako malapit sa dagat para kapag gawin ko ang arka, malapit na sa dagat. Pero hindi alam ni Noah, mga minamahal, ang isip ng Panginoon. Yan po ang sinasabi, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Ang isip ninyo, hindi ko isip. Ang pamaraanan ninyo ay hindi ko kapamaraanan. Kung gaano katayog ang langit mula sa lupa, gaano katayog, mga minamahal, ang kapamaraanan at ang mga minamahal gusto, kalooban ng ating mahal. Minsan, hindi natin mauunawaan dahil ang isip ng tao ay may limitasyon, ngunit ang kaisipan ng mahal na Panginoon ay wala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. That is the first reason na pwedeng gamitin ni Noah para magkaroon ng doubts at hindi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Bakit siya pagagawin ng arka doon pa sa taluktok ng bundok? Pero si Noah, hindi siya nagtanong,
hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nag-question sa Panginoon. Ang utos ng Diyos, gawin ang arka doon sa taluktok ng bundok. Doon si Noah gumawa ng arka sa taluktok ng bundok without any question, without any comments. Kaya niyo yun? Everybody shout, praise the Lord. Mahirap gawin yun, mga minamahal. Dahil, siyempre, pag gagawa ka ng barko, kailangan malapit sa dagat para konting tulak lang. Nandun na yung barko. Pero si Noah, 100 miles away from the seashore, doon siya pinagawa ng malapang. Pero isang mag-question, Lord, tatawagin ako nilang si Raulo. Tingnan niyo, Lord, ang tawag sa akin nila si Raulo. Kaya imbis doon ako sa malapit sa dagat, dito ako gumawa malapit sa bundok. Amen? Ang pangalawang reason, mga minamahal, at that time, sa panahon ni Noah, wala pang ulan. Kaya walang idea si Noah, saan bang gagaling ang tubig? Dahil sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, Noah, ipangaral mo ng mga tao ay magsisi, sapagkat ang buong lupa, ako'y magpapadala ng malaking baha at marami ang mamamatay. So walang idea si Noah kung saan manggagaling. Wala pang nawasa, wala pang ulan. Mga minamahal, saan manggagaling ang tubig para magkaroon ng matinding baha sa ibabaw ng lupa? Amen? At mamatay ang maraming tao, mga minamahal, pati ang arka ay lulutang. So walang idea si Noah. Everybody shout, praise the Lord. Dahil at that time, wala pa pong ulan. Basahin natin, mga minamahal, from the book of Genesis chapter 2, verse 5 up to verse 6. Amen. From the book of Genesis chapter 2, verse 5 to verse 6. And every plant in the field before it was in the earth, and every herbs of the field before it grew. For the Lord God has not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. But there went up in a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. Amen. Aklat ng Henesis, Kabanatay 2, talata po ay 5 hanggang 6. At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang anumang pananim na tumutubo sa parang, sapagkat hindi pa pinauulanan ng Panginoong Diyos ang lupa at wala pang taong magbukid ng lupa. Ngunit may isang ulap na napaitaas buhat sa lupa at nilig ang buong ibabaw ng lupa. Amen. Amen. In Noah's time, inosente pa sila sa ulan. Wala pang ulan sa kanilang panahon. Kaya nga sabi ng Biblia, wala pang mga damo, mga minamahal na nabubuhay, tumutubo sa kanilang dako sapagkat wala pang ulan sa kanilang kapanahunan. Amen? So walang idea si Noah kung saan manggagaling ang tubig. Papaanong magbabaha, mga minamahal. Amen? So pwede pong mag-doubt si Noah. Pwede siyang magtanong sa mahal na Panginoon. Pwede siyang mag-question sa Panginoon na, Lord, saan manggagaling ang tubig? Saan manggagaling ang malaking tubig, malaking volume ng tubig para bahain ang buong ibabaw ng lupa? Pero si Noah, wala siyang question. Sumunod pa rin siya sa kalooban ng Panginoon. Pangatlong problema na pwedeng gamiting rason ni Noah, mga minamahal, para mag-alinlangat at hindi siya sumunod sa kalooban ng Panginoon, papaano siya makikipag-communicate, mga minamahal, sa bawat species ng mga hayop, mga minamahal, sa kanilang panahon para papasukin sa arka. Paano niya kakausapin yung leon? Paano niya kakausapin yung iba't ibang uri ng hayop para pumasok, mga minamahal, sa arka? Eh hindi naman niya alam ang mga lingwahe ng mga hayop, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So napaka-imposible para kay Noah, mga minamahal, ikatlong problema ni Noah. How can Noah communicate the specific animals to enter the ark? Mga minamahal, paano niya kakausapin yung mga hayop na yun para pumasok sa arka? So pwede niyang maging question, Lord, paano ko kakausapin? Amen. Sometimes kasi, bilang tao, mga minamahal, kapag ayaw nating sumunod, marami tayong tanong, marami tayong dahilan, dahil ayaw natin eh. Everybody shout, praise the Lord. Pero pag gusto nating sumunod, mga minamahal, wala tayong tanong, without any question, gagawin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ganoon si Noah, pwede niyang tanungin ang mahal na Panginoon, Lord, paano kung kakausapin ang unggoy? Paano kung kakausapin ang elepante? Paano kung kakausapin ang mga leon, ang mga tigre, at iba't ibang mga hayop? Hindi ko alam, Lord, ang kanilang lingwahe. Napaka-imposible naman, Panginoon, nakausapin ko sila at pumasok sila sa arka. Amen? But Noah completely trusting in the Lord, na alam niya na ang Panginoon ay may paraan, mga minamahal, higit pa sa kanyang kapamaraanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Si Noah,
mga minamahal, hindi nagreklamo sa Panginoon. Amen? Hindi siya humanap ng mga dahilan para suwayin ang kalooban ng Diyos. Hindi po katulad, mga minamahal, sa ating panahon ngayon. Amen? Hinahanapan natin ang Panginoon ng dahilan para hindi tayo makasunod sa kalooban. Minsan, mga minamahal, kalooban na ng mahal na Panginoon na ikaw ay gamitin niya sa kanyang banal na ubasan, hihingi ka pa ng sign. Pag binigyan ng sign, hindi pa rin susunod. Lord, another sign. Pangalawang sign, Lord, isa pa. Binigyan ng pangatlong sign, ayaw pa rin, mga minamahal. Sometimes ganoon, pero alam po ninyo, kapag may calling sa inyo ang ating mahal na Panginoon, no need na tayo po'y humanap pa ng sign. Ang kailangan lamang natin gawin ay humakbang paunahan at sundin kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil doon tayo pagpapalait. Kapag sumunod tayo sa kalooban, sa tawag at pagpili ng mahal na Panginoon, doon tayo tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na nagreklamo si Noah. Hindi siya nagtanong, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Siya'y tumalima ng buong puso. Hindi niya hinanap, mga minamahal, ang mga dahilan para tumanggi at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Bagkus buong puso niyang isinuko kanyang buhay na, Lord, gagawin ko ang lahat ng bagay ayon sa iyong banal at dakilang kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If we trust the Lord completely, even the situation are complicated, mga minamahal, God's complete protection and assistance will be upon us. Kapag, mga minamahal, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso, even the situation are complicated, yung kompletong proteksyon ng Panginoon ay sa atin at yung complete assistance ng mahal na Panginoon will be upon us. Amen. Yung pag-assist ng Diyos sa gitna ng problema, pag-assist ng mahal na Panginoon kapag tayo po'y tumatahak ng mga pagsubok, pag-assist ng Panginoon kapag tayo po'y dumaranas, mga minamahal ng kapahamakan, may Diyos na mag-iingat sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yan po ay totoo. Kaya't napakasarap na maglingkod sa Panginoon. Masarap na isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Gawin kung ano ang kalooban ng Panginoon nang walang pagtanggi at pag-aalinlangan. Sabi ng Biblia, ibubuhos ng Panginoon ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagpapalang, kanyang proteksyon sa iyo, sa akin na umiibig sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang testimony po, minamahal, sa dako ng Bantayan Island, sakop po yan ng Cebu, isang outreach po natin na sakop ng Cebu. Dumating po yung bagyong Odette. Mga minamahal, sa kanila, iba yung naglilingkod ka sa Diyos eh. Iba yung palagi kang dumadalo. Iba yung palagi kang nagpupuri. Iba yung tapat ka na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil kahit anong panganib, kahit anong kapahamakan ng dumating, kampante ang puso mo, panatag ang puso mo, dahil alam mo na may Diyos na mag-iingat sa iyo. Dumating yung bagyong Odette, mga minamahal, amen. Ang kanyang ginawa sa kanyang sasakyan, meron po siyang pumboat, dahil yung kanyang pumboat ay may kalakihan. Ito ang ginagamit niya para paghanap buhay, mapakain yung kanyang pamilya, mapaaral yung kanyang mga anak. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, nung nakaraang bagyo, wala pa po siyang bangka noon, maraming bangka ang nawala, tinangay ng hangin, tinangay ng alon, maraming mga tao doon ang nawala ng hanap buhay dahil nawala ang kanilang sasakyan. Sabi niya, mahal na Panginoon, nung nakaraang bagyo, ikumpara sa bagyo ng Odette, malakas ang bagyo ng Odette. Sabi niya, mahal na Panginoon, ingatan mo ang sasakyan kong ito. Sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, huwag mong pababayaan ang sasakyan kong ito. Batid mo, Panginoon, na sa magitan ng sasakyan ito, nakapaghanap buhay ako, napapakain ko ang aking pamilya, nakakatulong ako sa gawain, nakapagbibigay ako ng ikapothandog. Ingatan mo ang sasakyan kong ito, mga minamahal. Palagi siyang nagpe-pray. Wala pa po ang bagyo. Nung malapit na ang bagyo, ano ang kanyang ginawa? Siya po'y naghukay ng malalim. Ibinaon niya, mga minamahal, yung kanyang bangka. Yung loob ay linagyan niya ng buhangin para hindi matangay ng alon, ng hangin. Tinalian niya, mga minamahal, kaliwat kanan, yung kanyang sasakyan para hindi matangay ng hangin. Nagpe-pray siya, mahal na Panginoon, ingatan mo ang aking sasakyan. Mga minamahal, pagkagabi, humampas ang malakas na hangin. Andun pa rin ang kanyang prayer. Sabi niya sa kanyang asawa at mga anak, manalangin tayo na ingatan ng Panginoon ang ating bangka. Dahil doon lamang, yun lamang ang source of income natin. Nakakabili tayo ng pagkain. Palagi silang nagpipray sa mahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, when the righteous cry, the Lord heareth. Kapag umiyak ang taong matuwid, ang Diyos ay nakikinig. Dumating ang bagyo.
Pagka-umaga, bumangon siya, mga minamahal. Ang una niyang tinignan sa labas yung kanilang bangka. Ngunit nasa katana kanyang puso, bakit nung tingnan niya yung kanyang bangka, wala na doon sa kinalalagyan, natangay pa rin ng bagyo, natangay pa rin ng hangin. Umiyak siya, mahal na Panginoon. Bakit mo ipinaintulot na yung bangka ko ay mawala? Paano na kami ngayon? Paano ako makakadalo? Dahil at that time, wala pang gawain sa dako ng bantayan. Tumatawid pa sila ng isla para lang makadalo, ma-provide yung kanilang pangangailangan. Umiiyak siya, mahal na Panginoon, bakit mo pinaintulutan? Pero nagtitiwala pa rin siya, mahal na Panginoon, alam ko, maghihimala ka, ibabalik mo ang aking sasakyan. Naririnig niya yung mga patutuon ng ating mga kapatiran. 3 kalabaw na wala, 3 araw na. Pero ang Diyos nangungusap doon sa nagnakaw na ibalik yung kalabaw na nawawala. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung ginawa mo yun sa kanila, hindi imposible na gagawin mo rin sa akin. Dahil kung sila'y anak mo rin ako. Amen? Sabi nung kanyang mga kapitbahay, huwag ka nang umasa. Dahil kung ang sasakyan mo ay naanod ng hangin, ng alon, tiyak na bagay, wasak-wasak na yun. Dahil ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin, tiyak na bagay, wasak na yun. Alam niyo, sabi niya, mahal na Panginoon, alam ko, iingatan mo yung sasakyan ko. Amen? Sa dako ng Western Samar, Bantayan, Western Samar, ang layo ng Western Samar sa Bantayan. Amen? Meron po siyang kaibigan na doon sa Western Samar, best friend niya po, mga minamahal. Minsan pumupunta sa kanya sa Bantayan Island, pumapasyal sa kanila. Kapag pumupunta ng Cebu, dumadaan sa kanya. Mag-best friend sila, mga minamahal. Itong sa kaibigan niya na nandun sa Western Samar, madaling araw biglang may tumilaok na manok. Yung tilaok ng manok, parang ginigising siya, parang nangungusap na bumangon siya. Madilim pa, nag-aagaw pa lang yung liwanag at dilim. Bukang liwayway pa lang, mga minamal, nag-aagaw yung liwanag at dilim. Para siyang kinakausap ng tilaok ng manok na bumangon. Bumangon po siya, mga minamahal, diretso po siya sa gilid ng baybayin. May nakita siyang lumulutang na isang bangka. Amen. Amen. Wala pang tao, kinuha niya yung bangka. Praise the Lord. Nung kinuha niya yung bangka, dinala sa gilid, nakita niya doon yung sulat ng pangalan ng kaibigan niya doon sa Bantayan Island. Ang kainaman pa nun, yung bangka walang sira, mga minamahal, buong buo. Pati yung makina nandun. Itinawag niyo dun sa kaibigan niya. Sabi niya, mga minamahal, nandito yung bangka mo, papauna na punta rito, mga minamahal. Hindi niya mapigilang tumalon, sumigaw, magpuri, magpasalamat sa mahal na Panginoon. Dahil yung bangka niya ay hindi po nasira, hindi nawasak. Iningatan ng ating mahal na Panginoon. Yun ang pagkakaiba kapag anak tayo ng Diyos. Meron tayong Diyos na nag-iingat ilalim ng ministeryong ito. Meron tayong pastor na araw at gabing nananalangin. Manggagawang araw at gabing nananalangin para sa atin. Ang mga panalangin natin dito ay pinakikinggan. Imposible sa lahat ng imposible ng kanyang bangka ay hindi mawasak. Imposible sa lahat ng imposible ng kanyang bangka ay makikita pa niya walang sira, mga minamahal. Ngunit iba ang Diyos natin pinaglilingkuran. Kapag tayo po'y tapat na lumakad sa kanyang kalooban, hindi lang tayo ang iingatan ng Diyos, maging ang ating mga ari-arian. Sa oras nito, iuwitan natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Paglingkuran natin ang mahal na Panginoon ng may katapatan. Itoon ang ating isip at puso palagi sa Panginoon. Look unto Jesus. Look unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Huwag titingin sa pagsubok, binamahal. Huwag titingin sa mga katitisuran. Huwag titingin sa kahirapan. Huwag titingin sa kawalan. Tutukan natin ang kabutihan ng mahal ng Panginoon palagi. Palagi sa buhay natin upang ang init at alam apoy sa ating mga puso ay manatiling nag-aalam. Ito ang bagay na kinalulugdan ng mahal ng Panginoon. Mabuti ang Diyos sa buhay natin, mga minamahal, hindi siya nagkulang. Awitan natin ang mahal ng Panginoon.
ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha. Na tayo bawit sa mahal ng Panginoon. At ngayon, taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Wala pong kasing sarap ang maglingkod sa mahal ng Panginoon. Higit pa tayong nakatagpo ng ginto na ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Walang hanggang kapayapaan, kagalakan ng ating madarama sa piling ng mahal ng Panginoon. Ating purihin ang Diyos sa ating kagalakan, pagkat ngayon taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Hindi ka ipagpapalik, O Panginoon, tilangin ko. Huwag lang magbago ang pagsunod ko sa'yo. Hindi ka ipagpapalik, O Panginoon, pagkatigil ang iyong katapatan sa panahon. Di kita ipagpapalit, mahal ng Panginoon. Ikaw ang aming natatanging kayamanan, O Diyos. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang lahat sa amin. Mahal ng Panginoon. Hallelujah. Ako'y naluluha sa aking Kagalakan, pagkat ngayon taglay ko na ang pangako mo. Sabay-sabay tayo umawit. Hindi kita ipagpapalit. Hallelujah! Puri ka, mahal ng Panginoon. Hindi kita Bawit tayo sa mahal ng Panginoon. Hindi kita ipagpapalit. Panginoon, dalangin ko. Huwag na magbago
Panginoon. Sa habang Purihin ka, O Diyos. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Sa oras nito, minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Let us pray.